is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong karahasan, higit isang linggo bago ang eleksyon 2025. Patay sa pamamaril sa Maynila ang third nominee ng isang party list group. Sugatan naman ang rumesponding isang off-duty na pulis nang makipagbarilan sa mga hindi pa nakikilalang riding in tandem. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Jomera Presto. Walang habas na pinagbabaril ang lalaking yan sa bahagi ng P. Guevara Street sa Sampaloc, Maynila kahapon ng hapon. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita naman ang lalaking nakaputing t-shirt na nakipagpalitan ng putok sa gunman. Pero nabaril din siya ng gunman sa kanyang paa. Ayon sa pulisya, dating barangay chairman sa lugar ang lalaki na unang pinagbabaril sa video. Siya si Lenensky Bacud na tumatakbo bilang third nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas o ABP Party List, habang ang lalaking nakaputi off-duty na pulis. Maraming tama yung ating biktima. Nalaman din natin na yung isa nating police from Quezon City ay nag-react doon sa pangyayari at nakipag-engage din dito sa ating mga suspect. Naisugod pa sa ospital ang dalawa pero hindi na umabot ng buhay si Bacud habang patuloy na nagpapagaling ang pulis. Ayon sa MPD, hindi pa masasabi sa ngayon kung may kinalaman sa politika ang nangyaring pananambang. Nagkasana rin sila ng dragnet operation at inalerto ang lahat ng ospital para malaman kung may pasyenteng nagpagamot matapos tamaan ng bala. Bumuo na rin ang MPD ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Lahat yung gagawin natin, sabi nga natin, walang batong hindi itataob sa pag-iimbestiga. Sinusubukan din namin makipag-ugnayan sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa pamamaslang. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Inaresto sa kanila mismong himpilan ang 3 pulis Caloocan dahil sa umunoy paniningil ng bayad sa mga dumadalaw na kaanak ng mga preso. Kasabwat pa umano nila ang 2 inmates sa paniningil. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Pulis! Kasamang Special Action Force, pinasok ng Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG ang Caloocan Police Station. Ang kanilang target, isang police major at 2 pang pulis. Sumbong ng mga kamag-anak ng mga nakakulong sa nasabing police station. Pinagbabayad umano sila ng mga pulis para lang madalaw ang mga kaanak. Every time daw po na sila ay bumibisita sa kanilang mga relatives na nasa preso po, na nasa kustodiya ng Caloocan Police Station, ay hinihingan daw po sila ng fee per prisoner po. Sa nakuhang impormasyon ng IMEG, 200 pesos ang singil para makita ng kanilang kaanak ang preso. Kung may dalang pagkain ang dalaw, kailangan daw magbayad pa ng 100 pesos. At kung gagamit ng kubo malapit sa police station, 550 pesos daw ang singil. May dagdag singil pa raw kung susobra sa oras ng dalaw. All in all, usually, sabi ng ating complainant, ay nakakapagbigay sila ng 1.5 per visit. Matagal-tagal na rin daw na nangyayari ito. Ginagawa talaga nila ito sa lahat ng preso? Yes po, sa lahat po ng preso. Parang kapag bibisita ka doon, automatic na po ay yun ang hinihingi sa iyo. Bukod sa mga pulis, sangkot din daw sa nasabing gawain ang 2 inmates. Sa kanila raw ipinadadaan ang mga bayad. Sinusubukan pa naming makuna ng panig ang mga inaakusahan. Nakakulong na ngayon dito sa IMEG ang mga nasabing pulis na sinampahan na ng mga karampatang reklamo. Kabilang na rito ang robbery, extortion at prohibited transaction. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Inirekomenda ng komite ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ng ombudsman ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giniit din niyang may plano ang administrasyong pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 pero sinabi ring hindi sila nag-away ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal.
Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng senadora, yan ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon, ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte drug war, ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng senadora, imbestigahan ng ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. False testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Hinihingan namin sila ng reaksyon kaugnay nito. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong Lakas CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan aniya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Kinukuhanan pa namin ng tugon ang Lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hindi naman sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag ng kapatid na si Senadora Amy Marcos kaugnay ng imbestigasyon ng komite nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa graduation ceremony ng PNP Academy sa Cavite, nakausap ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Katatapos lang noon ang mga pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na politika ang motibo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa pag-iimbestigaan niya ng kanyang komite sa Senado. Ang maikling sagot ng Pangulo, may kanya-kanyang opinyon at hindi siya sang-ayon sa opinyon ng kapatid. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nasa PNPA graduation din si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kabilang sa inirerekomenda ni Senadora Marcos na imbestigahan ng ombudsman. We will have our chance to prove ourselves, pero important is that Senator Amy believes in due process unlike the people that she follows. And you're ready to face her? Oh, of course, anytime. I have nothing to hide. Si PNP Chief Romel Marbil, na kabilang din sa nais pa imbestigahan, tumangging magkomento. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang iba pang nirekomendang imbestigahan ng ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago ibenta sa Visayas sa Huwebes, ipinakita ng Department of Agriculture ang mga bigas na mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Sinaing din yan at tinikman. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago simulan sa unang araw ng Bayo ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa Eastern, Western at Central Visayas, ipinakita ng Department of Agriculture o DA ang itsura ng bigas na mabibili.
Ito yung itsura ng bigas na ibebenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Lulutuin yan ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas kapag nasaing na. Walang amoy, walang kakaibang lasa, pero may mga kaunting imperfections, gaya ng maaaring hindi na gaanong maputi at mas maraming basag na butil. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito, kaya ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader kasi ayoko nang palakihin yung issue. It's the same rice. So kita naman nyo, everybody's buying it and everybody's consuming it. 40 kilos kada buwan ang limit kada pamilya sa Visayas at mga LGUs. Bukas rin ito para sa lahat. 30 kilos naman ang limit bawat pamilya sa Kadiwa para sa vulnerable sectors. Sa May 2, ibibenta na rin yan sa mga Kadiwa centers sa Metro Manila. Isusunod ang mga lokal na pamahalaan, pero hinihintay pa ang exemption sa election ban mula sa COMELEC. Ayon sa DA, kung hindi kaagad maaaprubahan, maaaring mausog ang bentahan pagkatapos ng eleksyon. Kasama sa pilot testing ang mga LGU na sumuporta sa food security emergency at magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre 2025. Subsidize o pupunan ng halaga ng bigas. Paghahatian ng LGU at ng Food Terminal Incorporated ang 13 pesos na price difference. Kung hindi namin mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, walang value yan. 3 piso na lang per kilo yan. Sinubukan namin benta ng 33 peso yan, hindi naman kumagat dahil bumaba na rin yung presyo ng bigas. Ang tawag dyan is move out sale, bargain. 50% off, 100% off, 30% off. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakakalimang General Congregation o pagtitipon na ang mga kardinal sa Vatican, ilang araw bago ang kanilang conclave o pagkukulong sa Sistine Chapel para pumili ng susunod na Santo Papa. Nakatutok si Vicky Morales. Ngayong kasado na ang conclave sa ika-7 ng Mayo, halos araw-araw nang nagkikita ang mga kardinal sa mga meeting o general congregation kung tawagin. Sinasabing mas mahalaga pa nga ang mga meeting na ito kesa sa conclave dahil dito sila nagkakakilala at nagkakakilatisan, lalo pat karamihan sa mga inappoint na kardinal ni Pope Francis galing pa sa mga malalayong lugar at wala talagang pagkakataong makilala ang mga kasama. Higit 100 ng kardinal ang naririto ngayon sa Roma. At sa mga susunod na araw, magsisidatingan pa ang iba. Merong 2 parts ang conclave. May pre-conclave meetings at tapos actual conclave. Yung actual conclave, and it can last anywhere between 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 1 week. Ang pre-conclave, ibig sabihin, ang College of Cardinals ay nagmi-meet, nagpupulong, at nagdi-discuss. Nagkukwentuhan, may mga topics kami for discussion, mga ganyan. At opportunity rin yon para kilatisin namin ang isa't isa. Sa tansya ng mga nakausap namin, maaring sa loob ng 2 hanggang 3 araw tatagal ang conclave. Nung panahon ni na Pope Benedict XVI at Pope Francis, natapos ito sa loob ng 2 araw at hindi lumampas sa 5 botohan. Narito po tayo ngayon sa harap ng St. Peter's Basilica at dito po sa taas nitong Sistine Chapel, doon mismo sa maliit na chimney na yan, lalabas doon yung usok. Kung itim ang kulay ng usok, ibig sabihin hindi pa na-achieve ang 2/3 na boto na kinakailangan ng isang bagong Santo Papa. Kung puti naman ang usok, senyales na may bago nang nahalal na Santo Papa. Sa ngayon, ang mga kardinal naman ang nangangailangan ng ating dasal. Dasal na mabigyan sila ng tamang gabay sa napakahalagang misyon na ito. Mula po rito sa Rome, Italy, ako po si Vicky Morales, nakatutok 24 oras.